Nagmamahalan sina Evelyn at Samuel at sila'y nagpakasal. Pagkatapos ng kasal, nagpunta sila sa kanilang honeymoon. Doon, sinubukan ni Samuel ang skydiving, ngunit siya ay naaksidente. Dahil dito, naparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Pagkauwi nila, inalagaan ni Evelyn si Samuel. Labis ang kalungkutan ni Evelyn at ang ina ni Samuel nang makita ang kanyang kalagayan. Kaya naman, kumuha ang ina ni Samuel ng isang physical therapist upang mapabilis ang kanyang paggaling. Dahil sa kanyang kapansanan, hindi na kayang makipagpalakpakan ni Samuel. Ngunit isang gabi, sinubukan siyang akitin ni Evelyn, ngunit tinanggihan ito ni Samuel. Nahihiya siya dahil hindi na niya kayang magpakita ng pagmamahal sa paraang palakpakan. Dahil dito, tumigil si Evelyn at nalungkot. Naupo siya sa harap ng piano at nagsimulang tumugtog. Habang nangyayari ito, lihim na pinapanood sila ng kanilang katulong na si Mason mula sa labas. Nalaman niya ang lahat ng nangyayari. Kinabukasan, sinabi ni Samuel kay Evelyn na gusto niyang magkaroon sila ng anak na kanyang mamahalin ng lubos. Ngunit dahil sa kanyang kalagayan, hindi na niya ito kayang gawin. Kaya't sinabi niyang dapat magkaroon si Evelyn ng anak kahit anong paraan, ang ibig niyang sabihin ay magkaroon ng isang gabi ng palikapakan sa iba upang magkaanak. Hindi pumayag si Evelyn. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang kaibigan ni Evelyn na si Ruby at tumuloy ng 2 araw. Ikinwento ni Evelyn ang nais ng kanyang asawa. Sa narinig, tumuro si Ruby kay Mason at sinabing makipagpalakpakan na lang siya sa kanilang gwapo at batang katulong. Akala ni Evelyn ay biro lamang ito. Ngunit pagkakaalis ni Ruby kinabukasan, nilapitan ni Evelyn si Mason habang inaalagaan nito ang mga bagong silang na tuta. Nag-usap sila sandali, at naging emosyonal si Evelyn at niyakap siya. Sumama siya kay Mason sa kwarto nito at doon niya nakita ang mga isinulat nitong magagandang kaisipan. Naantig si Evelyn at unti-unting naakit sa kanya. Kinabukasan, muling bumalik si Evelyn sa kwarto ni Mason at hinalikan siya. Hindi na rin napigilan ni Mason ang sarili dahil nagustuhan na rin niya si Evelyn. Naging matagal ang kanilang palakpakan. Ngunit pagkatapos nito, sinabi ni Evelyn na hindi na ito dapat maulit. Hindi naintindihan ni Mason ang ibig sabihin nito, ngunit wala siyang nagawa. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Mason, lihim siyang tinitingnan ni Evelyn na may pagkakagusto. Napansin ito ni Mason at nilapitan siya. Muli silang nagsagupaan ng walang pagpipigil. Dito na nagsimula ang kanilang lihim na relasyon. Pag-uwi ni Evelyn kinagabihan, napansin ng physical therapist na si Luna ang damo sa kanyang damit at nagsimulang maghinala. Kinagabihan habang naglalaro ng chess sina Evelyn at Samuel, nakita ni Luna mula sa bintana na pumunta si Evelyn sa kwarto ni Mason. Napagtanto niyang may relasyon ang dalawa, ngunit hindi niya ito sinabi kay Samuel. Kinabukasan, habang may inaayos si Mason kasama ang ina ni Samuel, tinanong niya ito tungkol kay Evelyn, isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa noon. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang ina ni Samuel at pinadala si Mason sa bakasyon ng ilang araw. Nang malaman ito ni Evelyn, tinanong niya si Mason kung totoo ang sinabi ng ina. Dito sinabi ni Mason na hindi niya ginusto ang ideya ng pakikipagpalakpakan kay Evelyn upang magkaanak. Gusto niya ay anak ng isang mayaman, hindi ng isang katulong. Labis itong ikinasama ng loob ni Evelyn. Ngunit ng gabing iyon, bumisita si Mason kay Evelyn at muli silang nagpalakpakan. Sinabi ni Evelyn na gusto na niyang pakasalan si Mason, ngunit tumanggi ito. Aniya, hindi niya kayang ipagkanulo ang pamilyang pinagsilbihan niya dahil ang kanyang ama ay naging katulong din sa bahay na iyon. Samantala, sinabi na rin ni Luna kay Samuel ang tungkol sa relasyon ni na Evelyn at Mason. Nagalit ng husto si Samuel at naghintay sa pag-uwi ni Evelyn. Samantala, nagdesisyon si Mason na lumipat sa ibang lungsod. Nagpaalam siya sa ina ni Samuel at umalis. Nang malaman ito ni Evelyn, lumapit siya kay Samuel at inamin ng lahat na mahal na niya si Mason at nais na niya itong pakasalan. Pagkasabi nito, umalis din siya upang magsimulang muli kasama si Mason. Ngunit labis ang sakit na naramdaman ni Samuel. Iniwan siya ng kanyang asawa para sa pisikal na pangangailangan. Ngunit, mga kaibigan, kasalanan din ito ni Samuel. Kung hindi niya sana pinilit si Evelyn na magkaroon ng anak sa iba, baka hindi na uwi sa ganito ang lahat, baka magkasama pa rin sila ngayon, at dito nagtatapos ang pelikula.